Galit na si Tatay Digong. Nababasa niyo po ba? Ako hindi. Saglit, lalakihan ko lang ha. Ito po ang statement of former President Rodrigo Duterte, June 13. Kailan po yung June 13, 2024? Ngayon. Kahapon. Hindi, bahala na kayo. Basta ito sinabi, to members of the Kingdom of Jesus Christ Church, all citizens who uphold the rule of law, June 10, 2024 will go down as day of, buburahin ko nga yan. Huwag niyong kakalimutan. Kasi ang daming nakalagay dito eh. Oo, lalagay ko sa notes ko. Buburahin ko, baka makita niyo yung mga notes ko. Kasi kailangan nating tandaan, June 10. Ha? Oo, huwag nating kalimutan, June 10. Kaya kailangan ilagay natin dito mabuti. June 10, huwag niyong kakalimutan. June 10. Ayan, June 10, ha? Hoy. Ayun, June 10. May nakikita yung mga notes ko. Oo, June 10, ha? Huwag kakalimutan kasi po, diyan po nawala ang demokrasya sa bansang Pilipinas. Ha? June 10, 2024. Diyan na. Ha? Lihitimong nawala ang demokrasya sa bansang Pilipinas dahil dun sa ginawa sa KOJC. Heavily, sabi dito may whiteboard na si Coach Oli. Oo nga, yumaman na ako. Ang dami ko nang kinikita, may whiteboard na ako. Heavily armed battalions of the Philippine National Police Special Action Force and the Criminal Investigation and CIDG, various church compounds, raided various church compounds in Barangay Buhangin and Tamayong, Davao City. Glory Mountain in Quezon's Baptismal Resort, Samal Island, and Kitbog Compound. Ayan yung mga, hindi ko nababasahin lahat. Except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. I think, Tatay Digong, it's just not an overkill. It's illegal. Yan po ang sinabi ni Attorney Torion. Tandaan nyo po, except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant. Wala pong search warrant. Kaya hindi ka pwedeng manghalungkat doon. Ang meron po sila, warrant of arrest, dapat hulihin. Kaya galit na po si Tatay Digong dito. Ha? Saglit. While I am saddened to do this, given my personal and in the past official support for the police and armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. Nako, delikado. Dahil daw sa kanyang pagiging malapit at kaibigan ng mga pulis, pero siya po na ang administrator ng simbahang KOJC, kailangan na niyang gawin ito. Ano yan? Legal and appropriate action. Ano pa yan? Di magdidemanda na si Tatay Digong. Yan. Nako, yari kayo. In line with this, I have ordered not only, kanino ka nag-order, Tatay Digong? Kay Chis Escudero, yung bago nating waiter. I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Ayan.
Kinukuha na daw niya. Yung mga ebidensya, pinapakuha niya na. Yung mga na-traumatize, mga nasaktan, at pati yung mga sinira netong mga SAF na ito. Grabe, no? Huwag pong kakalimutan sa history, June 10, nawala na ang ating demokrasya. Tila tayo ay nasa silent martial law na. Ganyan po katindi. May nagsabi pa rito, bayaran daw kayo, Coach Oli, ni Tatay Digong, sabi ni Baklang Jaret. Kami pa ang bayaran. Kayo nga may audio. Hindi, alam to ng mga taga-DDS. Kahit yung mga DDS na vloggers na nakakasama namin, alam nila walang bayad. May bahala kayo. Kung sa tingin nyo, ganyan kami kalakas kay PRR, di bahala kayo. Pero sa totoo, I can honestly say, kahit 5, walang binibigay si Tatay. Kami pa nga nagbayad ng eroplano eh. Totoo. Kami pa nga nagbayad ng hotel. O si Jay, binayaran ni Banat ba yung kay Jay tsaka kay MJ? Pero sa amin ni Boss Dada, kanya-kanya kami. Kami nagbayad ng sarili namin. Oh. Bayaran. Ba? Lugi ako. Kung binayaran ng DDS, ako wala. Hindi ako makikipagtalo dyan sa bayan. Bahala sila dyan. We know the truth. Alam ng lahat ang totoo. Ayun, kung gusto nilang pagbintangan kami, di so be it. Mahal nga nung hotel. Hindi, okay lang yun. What an experience na makasama si Tatay Digong. Lalo na yung mahal dyan, yung eroplano. Kasi ito naman si Banat Bay kasi kung makapag-decide to, laging biglaan. Alam mo yung pamasahe namin lagi papuntang Davao para kami pumupunta ng Japan. Paano? Ayaw mag-decide ng maaga. Pag alis ang bukas, gusto mag-book ng ticket ngayon. Kaya kami laging napapamahal ni Boss Dada. Kamot kami lagi ng ulo eh. Eto na naman si Banat Bay. Biglaan na naman ng aya. Mahal ng ticket. Sige, tuloy tayo. It is incumbent not only upon the church but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect for the law and religious institutions. Ito po yan. Punahin ko muna, ha? Etong lintik na mga mainstream media kayo. Wala kayong pinauulit-ulit. Kayong mga tinatawag nyong political analyst, kayo, wala kayong inulit-ulit sabihin kung hindi yan pambabomba ng SMNI ay ng KOJC dyan sa mga pulis. Pero hindi nyo binabalita, hindi nyo ina-analyze yung mga nasaktang bata, yung mga nasaktang minor de edad, yung mga nasaktang babae. Paano mo tatawagin yung sarili mong political analyst kung hindi ka balanse? Kasi tandaan nyo po, doon sa words mismo, political analyst, lintik na yung mga political analyst sa mga kampo ng dilawan na yan. Political analyst, ibig sabihin, ina-analyze mo ang nangyayari sa politika. Alam mong nangyayari sa iyo kayong mga lintik na tinatawag nyo sarili ninyong political analyst, mga kayo, mga political sulsul. Sinusulsulan ninyo etong Marcos. Kayo kasi etong mga dilawan tong political analyst, sinusulsulan nyo ang Marcos. Kinakampihan nyo Marcos dahil tae na kayo sa harapan ng Duterte. Talo kayo ng Duterte. Hindi kayo dapat ina-analyze nyo yung nangyari. Kaya nga political analyst, paano mong ina-analyze ang isang nangyari? Nakita mo yung binomba. Kami nga sa SMNI nagtatawanan eh. Alam mo yung binomba ng SMNI ay ng KOJC sinasabi pataas. At ang tinamaan pa, yung mga members ng KOJC. Kaya nga nagtatawanan eh. Babasain nyo po pala kami. Hindi nyo pa kami pinagdala ng sabon. Tingnan nyo ha.
Kasi hindi po talaga bayolente mga taga KOJC. Yung nambomba ng tubig, mga taga KOJC pa yung nabasa. Anong kapal ng mukha mo para pumayag ka? Ikaw, hindi na kita papangalanan, basta ganyan ka. Ikaw political analyst kang tinatawag mo yung sarili mo. Hindi ka naman marunong mag-analyze. Ba't wala kayong komento doon sa mga babaeng nasaktan? Ba't wala kayong komento doon sa mga batang nasaktan? Political analyst kayo po eh. Tuloy tayo. Tapos si respeto naman sa reliyon. Pag yung reliyon nyo binabastos, nagagalit kayo. Diba? Asan na ang puso ng bayan ito? Saglit ha. Tuloy tayo. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by trampling of basic rights in the conduct of the illegal raid by granting the reliefs and legal remedies provided by law. It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kibuloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. Ito, totoo to sinabi ni Tatay Digong. Hindi ko maintindihan bakit itong administrasyon na ito ay obsessed. Itong ginamit niyang word dito ni PRRD. Obsessed kayo kay Pastor Kibuloy. Ang daming problema ng taong bayan. Ang daming gutom ng taong bayan. Obsessed kayo kay Pastor Kibuloy. Crush mo, Risa Ontiveros? Crush nyo si Pastor Kibuloy? Tamba? Ano, bakla ba kayo? Crush nyo? Obsessed kayo kay Pastor Kibuloy? At ang sinasabi dito ni Tatay Digong, parang dinadivert or talagang dinadivert doon sa totoong issue. Dinadivert, ginagamit si Pastor Kibuloy para mapagtakpan nila yung baho nila, para mapagtakpan yung tae nila, para mapagtakpan yung kapalpakan nila at yung kanilang pagnanakaw. Hindi po ako nagsabi niyan, si Tatay Digong. Para mapagtakpan yung corruption, yung kanilang incompetence, yung kanilang pagiging walang silbi at pagiging weak. At yung pagiging abuso, mapang-abuso. Ulitin ko, ini-explain ko lang po si Tatay Digong nagsabi niyan. Kaya tigil-tigilan ninyo yung paggamit ninyo sa isang pastor, tigil-tigilan nyo kasi may karma po yan. Tigil-tigilan nyo yung paggamit sa isang religion, para pagtakpan nyo ang inyong pagnanakaw, ang inyong pagiging kakahinaan, at ang inyong pagiging abusado sa taong bayan. Huwag nyong gamitin ang isang reliyon, huwag nyong gamitin ang isang pastor para pagtakpan ninyo yung mga kapalpakan ninyo at yung mga baho ninyo. Di ba totoo? Again, it is with a heavy heart that I am constrained to take action against all those responsible for the coordinated but illegal raid. Illegal raid. Hindi po matatawag na ano yan eh. Kasi sabay-sabay po. Ang warrant of arrest dapat isang lugar. Bakit? Kasi ang warrant of arrest, dapat alam mo, may reasonable ka na dahilan na paniwala na andyan talaga si Pastor Kibuloy. Ni-raid mo ilang lugar, 4 sabay-sabay. Hindi po aresto ang gusto nila, raid. Raid na po ang tawag dyan. Yan yung sinasabi ni Tatay Digong dito. At masama ang kanyang loob
Mabigat ang kanyang puso dahil alam mo naman, ang mga pulis ay kaibigan ni Tatay Digong. Dumayo-dayo kasi kayong Davao. Ako ay medyo nababastusan din dyan. May Davao pulis eh. Bakit ang OA ng ginawa ninyo, pwede naman kayong pumasok? Notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. Tama. Dapat talagang itaguyod ang batas. Let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders that there are grave consequences for blind obedience. Rodrigo Duterte. Ang ganda ng word na yun, nung phrase na yun. There are grave consequences for blind obedience. Diinan natin, blind obedience. Blind obedience. Blind obedience. Kasi hindi kayo dapat sunod lang ng sunod. According to Tatay, hindi kayo dapat sunod ng sunod sa utos. Kasi yan po ang sinasabi lang nitong SAP na ito. Asa ng warrant, asa ng warrant, asa ng warrant. Utos po ito sa itaas. Utos to sa itaas. Sino ba yung nagjo-Diyos-Diyosan na yan na inutusan kayo gumawa ng illegal? Because this is illegal. Yung ginawang raid sa KOJC at ibang properties pa ng isang religion ay illegal. Kaya naman, warning yan. Sabi ni Tatay Digong, warning yan sa inyo. Mag-isip kayo. Huwag puro blind obedience. Ibig sabihin, pag ang inutos sa inyo, illegal. Ang ganda ng pagkakasabi ni Boss Dada dito kasi tinanong ko, kawawa din naman yung mga pulis. Kasi inutusan lang naman yan eh. Hindi, Coach Oli, mali yun. Ano sabi niya? Pag ako ba pulis, sinabi nung nasa itaas, tumalon ako sa building, tatalon ako? May punto. Diba? Kung alam mong illegal, patayin mo si ganito, susunod ka. Alam mong illegal. Dapat, ang pagkakaalam ko sa SAF, dapat, ang pagkakaalam ko sa mga pulis, kayo ang tagapagtanggol nung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi tagapagtanggol lang iisang tao sa itaas. Kayo po ay tagapagtanggol ng bayan. Hindi tagapagtanggol lang ng presidente, ng sekretary ng SILG, or kung sino mang Poncio Pilato dyan. Dapat nag-iisip kayo at hindi lang blind consequence, ay blind obedience. Kaya antayin po ninyo ang legal action na gagawin ni Tatay Digong. Eto na po. Simula na po. At nagsisimula na po dumaldal si BP Sara. Ha? Eto na po, demandahan na. Magjujulay na po. Antayin natin.